ang aking pamilya. Si nanay, si tatay, ako at ang aking mga kapatid. Tatlo kaming orihinal na anak ng mga magulang ko. Ang ibang kapatid ko, naligaw sa aming bahay at kinupkop bilang pamilya ko. Tatlo daw kaming nanggaling sa tiyan ni Mommy. Ang ibang kapatid ko, sa puso daw niya nagmula. Iba't iba man kami ng pinanggalingan, lahat kami mga anak niya. Siya si Mommy Claire, ang aming junk shop mommy. Naku, please welcome ang ating, nashock po ako, ang ating napakabatang junk shop mommy, si Claire Lim. Hello, Mommy Claire! Oh my goodness! Napaka-bagets at napakaganda ni Mommy Claire. As Thank you you po, know, you ma'am. are glowing. You have a sparkle in your eyes. I think it's coming from the goodness of your heart. Okay, sa ngayon po, meron na kayong, Diyos ko, 19 na anak-anakan na kinukupkop, Mommy Claire. Paano po nyo binuksan ang tahanan nyo at binubuksan pa rin sa mga estranghero ng buong tiwala, lalo na po sa panahon ngayon? Kasi yung mga batang yon napamahal sa amin talaga. Tsaka once na may mga bata talaga na karapat-dapat tulungan, tinutulungan namin sila. Paano po yun, Mommy Claire? Paano nyo nalalaman kung karapat-dapat nga ang tulungan? Let's say, muna po, pakikwento muna, pag may pumasok sa inyong junk shop, paano nyo alam na nangangailangan ng tulong or meron na bang, medyo kumalat na ba, na chismis na naku, yung bahay na yun tumutulong? Bali po, nung umpisa po talaga, may isang bata na talagang inalagaan na ng pamilya Danan. Kasi yung pamilya, bali ang junk shop namin, ang husband ko, family business na talaga nila yung pagja-junk Yan shop. po. Natural na rin sa kanila yung pag-aaruga ng mga bata. Hanggang sa... Mabuti na talaga ang puso. Opo. Hanggang sa, nung kami ng mag-asawa ang nagtayo, family lim na ang nagtayo ng junk shop, ang asawa ko kasi madali niyang makikilala yung mga batang kung nagsisinungaling o... Alam na niya. Alam niya na kagad kung nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo, karapat-dapat silang tulungan. You have 3 children na biological, di ba? Hindi po nagkakaroon ng selosan? Hindi naman po, kasi yung panganay ko po, sinasabi ko sa kanila na ang pagtulong sa kapwa, mas maganda kasi kung ano ang meron ka, i-share mo. Tama. Sabi ko sa kanila kasi ang Panginoon, isinishare niya din lahat ng bagay. Tama yun. At saka talagang dinibdib nyo ang kautos ng yun. Mami, nasa audience po natin ngayon. Dito po, 2 row pa lang po yan. Hindi kasali si Wahid. Na 2 row po ang ilan lamang sa mga anak-anakan ni Mami. Ayan. Hindi nun po kasama si Lola. Ayun po. Ito lang pong 3 sa second row at ang lahat ng nasa harap. Kumusta kayo? Parang mahal na mahal niyo ba si Mami? Grabe bang bait? Mahal na mahal niya kayo, no? Ayan. Alam ko na ngayon kung bakit hindi natatakot sina Mommy Claire na mag-ampon o buksan ng kanilang puso at tahanan at junk shop sa mga batang naliligaw, no? Kasi baka mamaya may masamang loob pala. Alam ko na kung ba't di sila takot. Try lang nila, kukuyugin sila ng mga anak ni Mommy Claire, hindi ba, no? Patay sila. Naku, 19 yan. At ngayon naman, narito ang isa sa mga naging successful na anak nyo sa puso, Mommy Claire. Isa rin sa pinakamatagal na nanirahan sa inyo. Tawagin na po natin siya, si Kimar. Hi, Kimar! Hi po. Hello, Kimar! Hello po. May pamilya na si Kimar ngayon, hindi ba? Po. Ayan, kumusta ka? Ito po. Welcome. Salamat. Ayan si Mami, ayan si Ate Claire mo. Ayan, Kimar, paano ka napunta sa junk shop nila Ate Claire mo? Yung una po, nagtatrabaho ako ng construction. Tapos yung nawalan na ako ng trabaho, may isang kaibigan nagtulong sa akin. Sabi niya, sumama ka na lang sa amin sa junk shop. Ilang taong ka nun? 19 pa po. Okay. Tapos? Pag ano po, tuloy-tuloy na ako hanggang dun sa kanila. Tapos yung nawala ako ng isang taon, nakala nila umuwi na ako. Hindi naghahanap na po sila. Sabi ko wala. Bakasyon lang po sa isang bahay. Ayun. Pagbalik ko,
Maraming salamat din po ulit. Tinanggap nila po ulit Kasi galing kang, sa kulungan. ayun, sa kulungan, tapos tinanggap ka uli. Hindi nila po alam na kulong ako. Ay, hindi mo sinabi. Hindi po. Pero tinanggap ka pa rin nila ng buong puso. Anong mga bagay na ang masasabi mong natutunan mo sa kanila, Kimar? At lalo na sa patungo sa kinabukasan mo, anong isa na sa buhay mo ngayon sa mga turong nabigay nila sa iyo? Ano po, yung masasabi ko po sa kanila, kahit naman ako ganito, wala ako sa mga magulang ko, hindi nila ako tinurin na iba. Tinurin nila ako ng turin na parang anak nila na. Tapos, hindi nila ako tinuturuan nila ako ng magandang kinabukasan, mapatunguhan ko pang sa magkaroon man akong pamilya. Mapalapit sa Mapalapit Panginoon. sa- diba? Ano lang trabaho mo, Kimar? Doon pa rin po sa junk shop nila. At least tumutulong tumutulong na ako. siya. Parang anak ka na nga ni Ate Claire talaga, no? Doon na rin po ako kumain, doon na rin matulog, maligo, doon na rin. Ayan Binibigyan nila pa ako ng kwarto eh. Ginawa nila ang sariling bahay. Ano ba naman tong sila, Mami Claire? Sus Mariosep. Isa sa inyo na may gustong sabihin kay Ate Claire nyo na hindi nyo pa nasasabi sa kanya na gustong-gusto nyong sabihin. For all of you. Sige, anak. Anong name mo? Joshua po. Joshua, hello. Anong gusto mo sabihin kay Ate Claire mo? Sa akin po, masasabi ko kay Ate Claire. Ate Claire, maraming salamat sa lagi mong pagsubaybay sa amin. Tuwing aalis kami, lagi kang may pabaong paalala kung anong dapat gawin. Kung ano yung binigay mong suporta sa amin, sana asahan mo, tutumbasan namin ng katapatan sa iyan. At pati na rin kay Kuya Bong. Ayan, kay Kuya Bong naman, anong mensahe mo, Bong, para kay Claire at sa mga anak ninyo? Mensahe ko sa asawa ko, sana pagpatuloy niya yung ganong gawain, yung i-share yung blessing, tapos sana bigyan pa kami lalo ng biyaya ng Panginoon para mas marami kaming matulungan. Sa mga tao, sana maging may ayos nila yung buhay nila, tsaka yung sarili nila, bigyan nila ng importansya yung lahat ng bagay na tinatamasa nila ngayon. Salamat. Ayun. Claire, ano ang nabibigay sa yung kaligayahan ng pagkakaroon ng maraming anak sa puso? Masaya ang masaya ang pagiging ina eh. Parang andyan lang sila, kaibigan mo, kasama mo, kapatid mo. Walang katumbas na kasiyahan ang maibibigay nila sa akin kasi iba yung pag ganyan sila, masaya kami, para kami magkakapatid, magkakaibigan. Napakasimple ng buhay, na walang problema. Kasi sa mundo ito, napakaraming problema. Sa totoo lang, napakasimpleng magpakasaya. Pero ang simpleng buhay na yung magmumula sa biruan, sa kulitan, napakasayang bahagi ng buhay yun eh. Minsan, lumalabas kami para maramdaman nila na malaya palang mundo, masarap palang mabuhay. Higit sa lahat, napakasarap mabuhay pagka wala kang inaalala dahil nagka-problema kang ginawa mo ng sarili mo, di ba? Maganda yung tahimik ang buhay, hindi ba, no, Kimar? Napakasarap mabuhay ng tahimik, ng walang kaaway, walang sinasagasaan, hindi ba? At Mami Claire, maraming salamat sa iyo dahil sobra na lang talaga, hindi lang dugo ang nagbubuklod ng isang pamilya. Para sa mga batang tinalikuran na ng mga taong dapat nag-aaruga sa kanila at para sa mga batang naligaw ng landas, di ba, Kimar? Hulog ng langit ang mga tulad ni Mami Claire na handang maging ina para sa kanila. Maraming salamat, Mami Claire. At Bong, maraming salamat, Kuya Bong, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ano ba ito? Pasensya na po. Talaga pong iyakin ako. Pagpakatotoo na tayo. Okay? Talagang iyakin ako. Ayan, pagpayat ko po, magiging billboard ko. Anihin pang saplot kung ako'y payatot. Para po huwag nang umiyak.
iyak. Ayan. Thank you very much, Claire. At sa aming pagbabalik, isang babaeng dumaan sa mapait na karanasan at ngayon nakikipaglaban sa buhay para lang sa kanyang mga anak. Susunod na yan, dito lamang po sa Kasama Mo, Kapatid. Grabe naman. Grabe. Pag nagdadaan po kami sa may bantay bata, parang gusto ko na po silang iwan dun at kausapin yung guardian na pwede po bang iwan na lang po yung 2 kong anak.